stance of the Solgen that he could not effectively represent, then it's up to him. But definitely, he never said that the administration did something wrong when they cooperate. Ito tanong natin, bakit hindi rin ginamit, bakit hindi rin sinabi ng Solicitor General para madepensahan yung gobyerno na tama yung pag-cooperate na, di ba? Tama din, oo. So balik lang So, ako. yung semantics na yan, hindi maganda Yun na yan. nga They will eh. become self-contradictory yan. Mabuti pa, Correct. they just say na sinunod namin, we cooperated with Interpol which received the warrant of arrest. So, doon na nila questionin yung warrant of arrest ng ICC sa ICC. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tapunan PH channel mga kababayan. Ito, pag-usapan natin ngayon, pag-usapan pero natin itong si Yusek Claire, or PCO, Yusek PCO, Attorney Claire Castro mga kababayan. Kasi ito, huli na naman, pinuna na naman yung pagsisinungaling niya dito mga kababayan. Ginagamit parate yung palusot na hindi naman makakalusot mga kababayan. Kalayan nyo yan. At ito, ibang tao na naman, ibang abogado na naman ang bumara dito kay Attorney Claire Castro mga kababayan. Kalayan nyo, kahapon, sa isang video natin, pinag-usapan natin kung paano binara ni Attorney Topacio itong mga palusot ng PCO mga kababayan. Ngayon, itong bumara dito kay Attorney Claire Castro, sa kabilang kampo naman mga kababayan. Baka sabihin ng ibang tao dyan, si Attorney Topacio, DDS yan. Ayan yung sabihin ng iba, di ba? At ito, pakinggan naman natin yung kabilang kampo. Ito, kilala ito na kritiko ni PRRD mga kababayan. Alam niyo naman kung sino to, I think. So si ang babara dito kay Attorney Claire Castro ay si Justice Carpio mga kababayan. Okay? Pero ito, pakinggan muna natin kung ano ngang sinasabi dito ni Attorney Claire Castro mga kababayan. Kasi nga, kung anong palusot niya dito patungkol dito sa pag-recuse or hindi pagsagot ng Office of the Solicitor General mga kababayan. Kumatindi ito mga kababayan. Kalayan nyo, abogado na yan ng gobyerno, sinasabing hindi niya kayang depensahan yung nangyari kay former President Rodrigo Duterte at agree siya doon sa argumento ng mga Duterte na kung saan sinasabi na walang jurisdiction yung ICC mga kababayan. Ito, paki-like and share ng videos natin mga kababayan para makita din ng iba at then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, of course, plakpakan. Okay mga kababayan, ito, pakinggan natin kung anong sinasabi dito. Anong palusot na naman ni Attorney Claire Castro. Pakinggan natin. Will help the president. I don't think so. Okay, but then you have the Office of the Solicitor General itself that recused itself. It filed a manifestation to recuse essentially defending the Marcos administration regarding Duterte's arrest. And Solicitor General Guevara said that consistently it has maintained that the Philippines was not admissible and the ICC failed to timely exercise its jurisdiction with the Philippines on the Duterte case. So you have your own OSG that cannot even defend Marcos's actions. No, it's wrong. Why? Kung daw mga kababayan. Ano nga ba ibig sabihin yan? Hindi nga kayang umami ng Office of the Solicitor General na hindi niya madepensahan. Nag-agree siya doon sa statement na walang jurisdiction. Pero ito pa rin, pakinggan pa rin natin mga kababayan si Attorney Claire. Tingnan natin anong palusot niya. What he said, he will recuse himself because he believes, the OSG believes and they argue that the ICC has no jurisdiction Yes. over the Philippines. Yes. But he never said that the administration has no obligation
to comply with its commitment to the Interpol. He never mentioned about the Interpol na naman, mga kababayan. Interpol. Yeah. That's the problem with some of the Duterte supporters. They No, are no, no. Oh, no, 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 no. Marado ka talaga. No, this is not the Duterte supporters. I'm actually reading the manifestation. In other words, okay, at the end of the day, with the technicalities, he won't defend the government. Yes. Right? Won't He defend. won't defend the I- government. I have to clarify that, Ms. Karen. Okay. He Will never said. defend the government. He never said that what the administration did in relation to the cooperation with the Interpol is wrong. He never said that. Yes. Okay? So he said that the ICC has no jurisdiction over the Philippines. Correct. Because even the president said that. So there's nothing wrong with that. If he cannot defend the president, the executive secretary, it's up to him. But he never isn't said that the job, what he did, what isn't the that the administration did job was of the wrong. office? I mean, isn't that the job of the office of the Solicitor General? Here is your Solicitor General saying the OSG may not able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from participating herein. Yes. If the OSG will not defend the government, what is the point of the OSG? I don't know about him. What we have read, what we have, So who will defend the government? Who will defend the Marcos administration? we will just ask the president and the executive secretary about that. But doesn't this weaken to some degree what the Marcos administration did, the actions of the administration? Because your OSG, the Office of the Solicitor General, is meant to defend the actions of the administration. If it is saying, I cannot defend it, Okay, Ms. Karen, let's be clear about this. okay, I am talking About the Supreme not Court on behalf of petition. the president because I already told your staff that I cannot answer this. But I am answering you based on my own point of view. okay, sure. We have no, I have not received any reaction from the president regarding this. But I am expressing myself because of what you have read. Expressing herself, opinion niya, hindi galing sa presidente yung mga kababayan. And of course, alam naman nating lahat, nakilala ito na palagi itong bumabanat kay Presidente Rodrigo Duterte, mga kababayan. So basically, ang PCO, mga kababayan, isa, of course, iniisip natin na reflection ng Malacanang or presidente, and yet sinasabi niya opinion na dito. Basically, well, makonclude pa rin natin na yan din yung opinion ng Malacanang, mga kababayan. Diba? Well, pakinggan muna natin. On the manifestation of the soldier. Now, it will not weaken. It will not weaken anything about the action made by the administration in relation to the cooperation with the Interpol. If that is the Interpol talaga, mga kababayan. stance of the soldier that he could not effectively represent, then it's up to him. But definitely, he never said that the administration did something wrong when they cooperated with the Interpol. So let's be clear about that. All right. So I don't want to press you on it. If Oh, you're saying, anyway, dyan na lang muna, stop lang. Pero again, yung last statement niya, mga kababayan, the Solicitor General didn't mention that the administration committed a mistake by cooperating to the Interpol, mga kababayan. Ito yung argumento natin, mga kababayan. Baliktarin natin. Baliktarin natin. Isipin nyo, kung ito nga, yung Solicitor General, abogado ng administrasyon, bakit hindi niya ginamit yung argumento na yan, mga kababayan? So ito na nga, baliktarin natin. Sinasabi dito ni Attorney Claire Castro na hindi sinasabi ng Solicitor General na mali yung gobyerno na mag-cooperate sa Interpol. Pero ito tanong natin, bakit hindi rin ginamit, bakit hindi rin sinabi ng Solicitor General para madepensahan yung gobyerno na tama yung pag-cooperate ng gobyerno doon sa Interpol? Di ba? O bakit hindi yan yung ginamit ng Solicitor General? Ibig sabihin ba dito mas matalino itong PCO, UC Claire Castro, laban dito kay Solicitor General basta Guevara, mga kababayan. Solicitor General Inardo Guevara. Yan yung pangalan pala, mga kababayan. Again, ito, klaruhin natin. Argumento niya, hindi sinasabi daw ng Solicitor General na mali yung pag-cooperate sa Interpol.
baliktarin natin. Bakit hindi ginamit ng Solicitor General ang argumento na tama ang ginawa ng gobyerno sa pag-cooperate ng Interpol? Diba? Kung talagang tamang palusot yan, mga kababayan. At ito, barado ito. Ito, pakinggan natin ang simpleng explanation ni sino ba ito? Si former Justice Carpio, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Oo. Recuse means hindi siya sasali. Oh. He will not participate as counsel. Opo. He will not appear as counsel for the respondents. Yung respondents dito sila DILG Secretary Remulla, sila Yes. General Torre, yung mga nag-aresto nag-surrender kay Duterte to the ICC. So- So sabi niya, hindi ko kayong pwede i-defend. Maghanap kayo ng ibang abogado. Oo. So ano ba yun? Is that a big factor sa kaso? Kung ang mismong supposed abogado ng gobyerno ay umatras? Kasi sa optics, Kasi nga mga kababayan, tinanong kung natatandaan nyo, earlier video, tinanong ni Karen Davila si UC Claire Castro kung hindi ba ito makahina or hindi ba hihina ang argumento ng gobyerno or stand ng gobyerno nito doon sa ginawa nilang pag-surrender kay former President Rodrigo Duterte. At ito, tinanong ito ngayon si Justice Carpio kung hindi ba talaga makaapekto. Pakinggan natin. Justice, hindi magandang tingnan eh. Talagang gagamitin ng kabilang kampo eh. At Pangalawa, talagang masama, napakasama nangyari. No? Diba? Talagang napakasama, mga kababayan. Diba? Of course, hindi ko lang alam, mga kababayan, hindi ko talaga maintindihan ito si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Kung pinanganak na sinungaling ito or talagang ano bang tawag nito, mga kababayan? Talagang handa siyang lamunin yung integridad niya, mga kababayan, para lang doon sa taong pinagsisilbihan niya. Ha? Kasi huling-huli na, mga kababayan, yung mga palusot nilang pag-cooperate dyan sa Interpol, ang dami na binara niya ni Topacio, binara niya ni Salpanelo, and yet, until now, patuloy pa rin yung palusot na ganyan, mga kababayan. So, ano ibig sabihin yan? Diba? Hindi ko nga alam kung, I don't know, mga kababayan, kung ganito ba talaga mga abogado meron tayo or yung mga abogado. Kasi sa pinapakita dito ng Solicitor General, mga kababayan, sa tingin ko ninindigan ito na talagang mali yung ginawa ng gobyerno dito laban kay PRRD, mga kababayan. Kasi ninindigan, ito umaamin eh. Personally, hindi ako abogado pero bihira lang itong ganito, mga kababayan. Bihira lang ganito na talaga, tama yung argumento nila na wala talagang jurisdiction. And yet, itong PCO, UC Castro, mga kababayan, talagang pinagdidiinan na tama yung ginawa kasi nag-cooperate doon sa Interpol. Ito, pakinggan natin. Opo. Dahil sinabi niya wala raw jurisdiction ng ICC. Yun nga ang posisyon ng government ngayon na linipat nila dahil the ICC should take over under Republic Act 9851. No? The government authorities have the option to surrender the accused to the ICC because andun na may warrant of arrest na sa ICC. So sinasabi niya mali yung ginawa ng gobyerno. Yung boss niya mali raw. kaya nga. Kaya nga Pero ang tanong ko, Justice, Pero wait muna, linawin muna natin kasi kakakausap lang namin Justice kay Yusek Claire Castro. Linawin po natin ang stance ng gobyerno, hindi po ICC kung hindi Interpol. Nilinaw sa amin kanina na hindi, pareho lang naman sila. Sabi din naman ng presidente, walang jurisdiction yung ICC. Hindi kami nakikipag-cooperate sa ICC. Nakikipag-cooperate kami sa Interpol. O, para lang malinaw. Sige, partner, go ahead, proceed. ang Well, tanong ko, pag sinabi mo nag-cooperate ka sa Interpol dahil may warrant of arrest ang ICC, recognize mo na rin. Kasi okay. pag sinasabi mo walang jurisdiction, bakit mo i-surrender Entertain, yung tao? Tama din. Di ba? Anong ibig sabihin niya, mga kababayan? Di klarong-klaro, mga kababayan, na yung palusot ng sinasabi niyong pag-cooperate sa Interpol o
or commitment nyo sa Interpol, basically, equivalent lang din yun ng pag-cooperate nyo doon sa ICC, mga kababayan. So talaga yung palusot na yan na may commitment kami sa Interpol. Ako, mukhang lumang tugtugin yan, mga kababayan. Mukhang hindi na maganda yan gamitin, mga kababayan. Ako. Kaya ito talaga si Yussi Claire Castro, mga kababayan. Ako barado talaga. Ito, pakinggan po pa natin. Tama din, oo. So balik lang So, ako. yung Oo. semantics na yan, hindi maganda Yun na yan. nga They will eh. become self-contradictory yan. Mabuti pa, Correct. they just say na sinunod namin, we cooperated with Interpol which received the warrant of arrest. So, doon na nila questionin yung warrant of arrest ng ICC sa ICC. Oo, Ayun, tama, oo. tama. Si Pardo, go. Ang tanong ko, Justin, Diba? Self-contradictory, mga kababayan. Ibig sabihin, naglulukuhan kayo sa sarili mo, mga kababayan. No, naglulukuhan tayo dito sa gobyerno, mga kababayan. Niloloko tayo naman naniniwala. And then, nung nahuli na, niloloko pa rin tayo, mga kababayan. Diba? Klarong-klaro. Ano ibig sabihin nyo dyan? Pakinggan pa natin, baka meron pa. yung sinasabi, balik tayo dun sa recuse. Allowed ba yun ng batas? Allowed ba yun na mag-recuse ang Solgen? At anong basihan kung sakali? Hindi po ba kailangan na kung ayaw niya mag-participate, mag-resign na lang siya? Well, allowed yan dahil if you took a contrary position at saka you do not believe in defending your client, you can recuse, no? Hindi ka naman pwedeng you will be forced to defend somebody you don't believe you should be defending. Pero yun nga, ang problema niyan, yung boss niya sinabi surrender si yan nga po. Duterte. Oo. Dapat ang trabaho niya is to defend that. At saka may basis naman. Oo nga. Meron namang Republic Act 9851. At saka yung Supreme Court natin mismo, unanimous sila, sinabi nila, obligado pa rin tayo to cooperate with the ICC for crimes committed while we were a member. Lahat naman Stop lang muna natin yan, mga kababayan. Stop tayo dyan kasi mamaya sa susunod na video natin, yung explanation naman ni Justice Carpio ang babanata natin, mga kababayan. Diba? Kasi parang ito si Justice Carpio, uma-appear siya dito na parang neutral siya, mga kababayan. Pero of course, nakikita naman, halata naman, mga kababayan, na anong grupong sinalihan ito ngayon. Diba? I think sa mga rally, sa mga press conference, nakikita nyo naman kung saang grupo ito sumasali, mga kababayan. Pero ito, stop lang muna natin dito sa sinasabi ni Justice Carpio. Again, hintayin nyo yung isang video ko kasi ito, binanatan din ito ni Attorney Topacio, mga kababayan. Kasi nga, anyway, ito lang muna pag-usapan natin. Yung katarantaduhan, yung mga kabulastugang ginagawa ng current administration ngayon, mga kababayan. Kalain nyo yan. Di ba ha? Yun nga, ang palusot, nag-cooperate tayo or may commitment tayo sa Interpol. Yan yung mga palusot, mga kababayan. And yet, yan yung klarong-klarong napakahinang argumento na ginawa ng masasabi kong, of course, matalino naman itong Yusek, mga kababayan, abogado. Yet, akala siguro nila na tayong mga ordinaryong Pilipino ay uto-uto, mga kababayan. Kasi, akala siguro nila na hindi natin maintindihan kung ano itong explanation or palusot nila, mga kababayan. At ito na nga, sinasabi ni Justice Carpio, mga kababayan, na basically, walang pinagkaiba ang commitment, sinasabi mong or palusot mong commitment doon sa Interpol na nag-serve ng warrant at doon sa pag-cooperate mo doon sa ICC, mga kababayan. Di ba? Kasi nga, bilang isang independent country, mga kababayan, meron tayong own foreign policy natin. Hindi ko lang alam kung anong policy ng
administrasyon ngayon mga kababayan kasi wala na, hindi naman klaro. Anyway, meron tayong own foreign policy natin, gumagana yung justice system natin, and then walang jurisdiction yung ICC. So basically, pwede mo namang sabihan yung Interpol kasi tagapag-implementa lang naman yan ng mga warrant of arrest mga kababayan. Pwede mong sabihin wala yang entity na naglabas ng warrant of arrest, wala yung jurisdiction dito sa amin. Pwede namang yang sabihin. And yet, basically, sinurrender doon sa ICC. So, anong mangyayari ngayon, mga kababayan? Unfortunately, masakit mong sabihin, mga kababayan, since wala na dito si Pangulong Rodrigo Duterte, nandoon na sa ICC, most likely, mga kababayan, mahirap nang maiuwi yan hanggat hindi matapos yung hearing nila. Hindi ko lang alam kung halimbawa papabor yung habeas corpus doon sa mga Duterte mga kababayan, hindi ko lang alam kung papaano nila dadalhin or kukunin si Pangulong Rodrigo Duterte kasi basically nandoon na sa kustodiya ng ICC mga kababayan na sila yung naglabas ng warrant of arrest. Hindi nagagana yung batas natin doon sa ibang bansa mga kababayan. Kasi talking about jurisdiction, wala tayong jurisdiction doon sa kanila. Pero ang problema lang, sinurrender natin yung tao. Hindi. Ganyan tayo katanga mga kababayan. Ganyan katanga yung gobyerno natin mga kababayan. So dito natin, panghuli mga kababayan, conclusion natin dito mga kababayan, nakikita natin dito na itong mga pangyayaring ito mga kababayan, klarong-klaro na isa itong politika. Diba? Sinasabi ni Yussi Claire Castro na hindi naman makabenefit dito yung presidente. Well, of course, kung hindi ba naman siya tanga, alam niyang masisira siya dito sa ginawa niya, hindi niya ito gagawin. Sinabi ba naman ng ICC nang nagbigay ng ebidensya ang Marcos administration mga kababayan? Di booking, di ba? Anyway, nandun yan sa interview ng BBC mga kababayan na kung saan sinabi nila na ang nagbigay ng mga ebidensya ay yung Marcos administration ngayon. Di ba? Kalain nyo yan. Well, anyway, again, ito sa pangkonklusyon nga mga kababayan, na-debunk or nasira yung mga palusot na sinasabi nilang commitment doon sa Interpol na talaga basically equivalent na po yan ang pag-cooperate nila doon sa ICC. At the same time, ito makikita natin dahil sa ginawa ng Marcos administration ngayon, klarong-klarong politika ito mga kababayan. Ang katanungan lang hanggang sa ngayon mga kababayan, na kung papabor yung habeas corpus na final ng mga Duterte mga kababayan, anong gagawin ng gobyerno natin ngayon? O sinong posibleng kasuhan mga kababayan? Kung hindi nila maiuuwi itong si PRRD, kung sakaling papabor yung habeas corpus mga kababayan. Okay? So dito na lang po muna tayo and then mag-comment kayo dyan mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito, anong masasabi nyo dito kay Yussi Claire Castro mga kababayan. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ba tayo dito or anong dapat paniwalaan natin na lumalabas galing sa kanilang bibig mga kababayan kasi kapag ganito na, sunod-sunod na yung mga panloloko dito sa atin mga kababayan, ano pa ba ang pwede nating paniwalaan na ilalabas ng mga ng PCO mga kababayan? O halimbawa sa tunay na estado ng ating bansa sa ekonomiya. Pwede nilang anuhin yan mga kababayan, imanipula, di ba?
Kasi ganito yung mga ginagawa nila ngayon. So, expect tayo na probably sa mga susunod na araw, kung anong mga explanation nila, kung tatanungin sila, kumusta ang ekonomiya, kumusta yung crime rates, ito na nga, number of crime rates mga kababayan, yung crime rates daw bumaba. Pero, nakikita ng mga taong mga binabalita, yung mga pinatay ng bata, ginahasang bata, bago lang yung itinapon doon sa diba 7 years old. Bago rin 13 years old doon sa chapel. Chapel pa ngayon mga kababayan ha. Kalain nyo yan. Anyat sinasabi nilang bumaba yung crime rate. Di. Anong iisipin ng mga tao? Ito rin ay kasinungalingan. Diba? So, paano na tayo maniniwala sa gobyerno kapag parati tayong niloloko ng mismong gobyerno, mga kababayan? Okay, so comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Again, dito na lang po muna tayo, then pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.